natutulog. Amen po ba? Hindi po natutulog ang Panginoon. Sabi nga, may patutunguhan ng ating paglalakbay na nasa Panginoon. Amen po ba? Sabi doon sa isang awit, itong paglalakbay, makakarating sa paroroonan. Di ba? Sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon mo. Jollibee na naman. No? Ay pag-ibig. Amen? Ang tanging pabaon ng Diyos sa inyo ay pag-ibig. Joshua 1 verse 9. Paglalakbay 2025. Tandaan mo ang bilin ko. Ayan ha. Tandaan mo ang bilin ng Diyos ha, sa paglalakbay mo. Pakibasa nga po. Amen. Yung verse pa lang na yan, nakaka-encourage na. Amen? Sabi ng Lord sa'yo, hindi ka pa nakakaalis. Kung gusto mo mabroad o whatever, hindi ka pa nakakaalis. May bili na si Lord sa'yo. Sabi doon. O yung sa mga naglalakbay ngayon sa 2025, hindi naman sa pag-abroad, sa buhay. Sabi ng Lord, sa taong ito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. 2025, magpakatatag ka. Dahil hindi natin alam kung anong haharapin natin sa isa't isa. Amen po ba? Nakita niyo po yung hinarap ng California? Hindi nila alam yun. Alam nila mayaman sila. Alam nila luxurious ang buhay nila. Alam nila na sa sariling sikap nila yon. Alam nila, no, na walang Diyos. Sa paglalakbay nila, hindi nila in-acknowledge ang God na nagbigay sa kanila ng buhay, nagkaloob sa kanila ng talento, mga biyaya na natatamasan nila sa isang iglap. Nawala ring lahat. Amen? Sabi nga nung awit, o kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Di ba? Hindi natin hawak ang lahat ng bagay sa mundo. Hawak ng Diyos yan. Even the blessing na ibinibigay sa ating lahat, hawak ng Diyos yan. Even your life, hawak ng Diyos yan. Hindi sikat ka man o hindi, hawak ng Diyos yan. Na-discover sa CCTV, sa satellite, na bago magkasunog sa Los Angeles, doon sa langit may isang ulap. May isang ulap na biglang nag-anyong apoy, biglang humaginit doon sa mga tuyong dayami. Na-discover nila, doon ang galing ang apoy. Biro mo yon, nagtago sa ulap. Alam nyo, ang God, kukwento ko lang sa inyo, no? Meron niya mga mapamuksang anghel. Mga hukbo na kung saan nakatalaga doon sa mga disaster na kung gusto niyang gawin ng mga bagay na yon, mangyayari yon, isang ano lang niya. So mga magulong kapatid, hindi po dapat nating ismulin ng Diyos na katulad ng sinabing pinagtawanan nila na yung creator ng universe ay walang say, pinagtawanan pa nila. And the Bible tells us, do not use the name of the Lord in vain. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh dahil parurusahan ko ang sino mang gumawa nito. Huwag natin pagtatawanan ng Diyos. Huwag nating isasama sa kasiyahan natin ang Diyos na kung saan ang saya-saya natin tapos bigla tayong magbabanggit ng Lord pero hindi ka naman totoong sumasampalataya kay Lord. Do you imagine that? Matakot po tayo sa Diyos. 2 days, sa kabila ng kanilang kasiyahan, pagtatawa sa Panginoon, ano nangyari sa kanila? Lahat ng kanilang mga tinatamasa, naglahong parang bula.
Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang kumukuha. Amen po ba? Fulfilling your goals sa paglalakbay natin sa 2025, tandaan mo ito, be strong and courageous. Marami ka pang tatahakin sa mundong ito. Pero sa paglalakbay mo, huwag mong kakalimutan na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas mo. Sa paglalakbay mo, huwag mong kakalimutan na ang Diyos ang nag-encourage sa iyo. Kaya sabi niya, do not be discouraged, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God be with you whatever you go. Kasama mo ang Diyos every day. Kung nananampalataya ka sa Kanya, kasama mo ang Diyos every minute, every hour, every day, every month, every year, in your whole life, kasama mo ang Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. You are the master of your destiny. Sa paglalakbay mo, dala-dala mo yung sarili mo. Sa paglalakbay mo, kung ano ang gusto mo, kung anong desisyon mo, magagawa mo. Pero wag mong kakalimutan, no? The captain of your life is none other than Jesus Christ. Siya yung captain natin. Amen? Siya yung barko natin. Naiiyak ako kasi winawalang kabuluhan ng mga tao ang Diyos. Marami pa rin hindi kumikilala sa Lord. Tayo nga nandito eh. Minsan nalilimutan natin na may Diyos. Si Pastor naman, sumasamba ko. Kahit na sumasamba ka, kahit na ilang taong ka pang sumasamba, pero minsan sa buhay mo, nakakalimutan mo rin may Diyos. Sa paanong paraan? Kapag dumating na yung mga intindihin sa buhay, kapag galit na galit ka, nakakalimutan mong may Diyos. Nayuyurakan mo yung kapwa mo pag galit na galit ka. Hindi mo alam na nakatunghay sa iyo ang Diyos. Kapag may worriness, kapag bagabag ang kalooban mo, no? Ang dami mong iniisip, ang dami mong gustong gawin, nawawalan ka ng tiwala sa Diyos. Walang, sabi ng Romans, walang kumikilala sa Diyos. Ang lahat ay nagpakasama. Linggong-linggo nga, hindi nakakalimutan nating sumamba eh. Tapos sasabihin mo, kilala mo ang Diyos. Pero ina-assure ko sa inyo, sa paglalakbay mo, kasama mo pa rin ang Diyos. Magkulang man tayo sa Diyos, kasama pa rin natin ang Diyos. Ba't ganun ang tao? Ba't ganun ang mga tao? Gusto lang na umunlad ang buhay, umasenso, maging maginhawa, pero pagdating ng mga disaster ng buhay, sinisisi na natin ang Diyos. Naiinip na tayo sa kalooban ng Diyos. Ang encourage sa atin, number 1, be strong and courageous. Stay committed even in adversity. Stay committed to the Lord even in troubles. Stay committed to the Lord even trials. Stay committed to God. Galatians 6:9. Anong sabi diyan? Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. No? Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Huwag natin sukuan ang pagiging Kristiyano. Amen? Even in the times of troubles, even in the times of trials, your heart desire is to bless the holy name of God, Jesus Christ. Always. Sa bagyo man sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus.
maging sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Philippians 4:13, ang sabi diyan, huwag tayong susuko. Ang sabi ng Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who give me strength. Si Jesus nagpapalakas sa inyo, hindi si pastor. Si Jesus nagpapalakas sa inyo, hindi ang pera nyo. Si Jesus ang nagpapalakas sa inyo, hindi ang mga kasama nyo. Gusto ko lang paunawa sa inyo at hindi ako nagagalit. Si Jesus ang nagpapalakas sa ating lahat dito. Nakatay niyo yung awit natin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man magtungo. Kaya niyong sabihin sa Lord yan? Kaya niyong panindigan yung awit na yun? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay paglilingkuran. Kaya natin yan? Sa bawat araw, naharapin ko, everyday, there's a cross. There's a cross. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Pusong tapat na pag nilikha ng Diyos, walang alinlangan yan. Cross mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Maging totoo po tayo sa Lord. Kilalanin natin si Lord ng totohanan. Hindi si Lord na hinihingan lang natin everyday. Hindi si Lord na alam natin na provider. Hindi si Lord na lagi na lang kapag masaya, naaalala natin. Paano sa mga times, sa mga problema? Kaya nga ang paglalakbay natin kasama ang problema. Sa paglalakbay natin kasama ang mga sitwasyon na ayaw mo. Pero ito lang ina-assure ko sa inyo. Sa paglalakbay mo, sinabi ng Panginoon, ako'y kasama mo. Ako'y kasama mo saan ka man magtungo. Huwag natin baliwalain na may Diyos. Be resilient. Magpatuloy. James 1:2-4. Anong sabi ng Santiago? Alam nyo, ang sarap ng pakiramdam kapag nasa Panginoon ka talaga. Mga kapatid, magdala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Do you imagine that? So huwag kang susuko. Dahil sinabi ng Lord sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you. Kaya mo nararanasan yan, yung mga pagsubok na yan. Malay mo, pinaranas lang sa'yo noon ng Lord 2024, 2025, puro kasaganahan na. Makinig kayo sa sulat ng Lord mamaya. Babasahin ko po ito sa inyo, para po sa iglesia to. Makinig kayo, hindi po galing sa akin to. Maniwala man kayo sa hindi, makinig kayo mamaya. Yung intimacy nyo sa Lord, ano nyo talaga sa Kanya para nang malaman nyo na ang Diyos nandyan lang nakasubaybay sa iglesia natin. Seek God's guidance sa paglalakbay mo. Always, always, always. No? Hanapin mo ang guidance si Lord sa iyong paglalakbay 2025. Anong sabi ng Proverbs 3:5-6? Para magtagumpay ka, mapulpil ang goal mo 2025. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan.
huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Advice ng God yan sa atin. Sabi doon, kay Yahweh ka magtiwala. And who is Yahweh? The God Almighty. He is Elohim. He is Adonai. So Yahweh is God. Sabi doon, magtiwala ka sa God ng universe. Amen? Ano mang sitwasyon na naranasan nyo, pagpasa Diyos nyo lahat yan. Kasi alam nyo, after ng pagsubok, may biyaya na nakalaan. Naniniwala ako doon. Ang dami ko nang naranasan mga pagsubok. Pero ang dami ko rin naranasan mga pagpapala na galing kay Yahweh. Yung mga sasakyan na nasa akin ngayon, ni singkong duling, hindi galing sa akin yan. Galing sa Diyos yan. Sa mga taong hinipo niya. Isipin ko ba magkaroon ako ng ganyan? Pero hindi ko hinangad ang anumang bagay sa mundo, pero nagtiwala lang ako sa Panginoon at ibinigay niya ito. Huwag kang magreklamo. Kung inaakala mo, natapos na ang sitwasyon mo sa mundo, hindi pa, kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. May nasisilaw ka bang pag-asa pa dyan? Hallelujah. Hindi pa. May darating at darating. Abangan nyo lang. Abangan nyo lang. Huwag yung eleksyon ang aabangan nyo. Sandali lang maubos yun. Amen. Dali lang ano yun, ubusin yun. Sa panahon ngayon, sabi doon, no? Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya'y sangguniin sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin at upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Kaya nga sabi nung awit natin, no? Pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man magtungo, saan papunta ang direksyon ni Jesus Christ, doon tayo pumunta. Amen? Kung dinaanan ni Jesus ang pagsasakripisyo, Kristiyano ka, daanan mo yan. Huwag ka na magreklamo at huwag ka magsalita ng kung ano-ano sa kapwa mo. Sabi ko sa inyo, 2025 na, tapusin na ang mga bagay na hindi maganda. Ipasok nyo sa 2025 ang positibong bagay nang sa ganon, ibuhos na ni Yahweh ang pagpapala sa bawat isa. Ang gusto ni Yahweh, bawat pamilya nagmamahalan, nagtutulungan, bawat pamilya nagdadamayan. Pag nakita ni Yahweh na ganong sitwasyon ng pamilya, asahan mo na ang pagpapala, dadaloy sa pamilya mo. Pero kung ang bawat pamilya nagkakasigalutan, nag-aawayan, kung ano-anong sinasabi sa isa't isa, malabong-malabo, na makamtan mo agad ang pagpapala, tatagal at tatagal pa ito, baka kamatayan nyo pa nga ito. Tanggalin na ninyo. Every year, sinasabi ni Yahweh sa atin, sinasabi ng Diyos sa atin, tanggalin na ninyo ang sama ng loob. Hindi nyo pa ako lubusang kilala talaga. Do you imagine that? Tanggalin na ninyo yan. Hindi makatutulong sa biyaya ni Yahweh yan. Create a plan this year. Break down your goals into smaller, achievable step. Kung meron kang goal, himay-himay, unti-unti, huwag magmadali. Darating din ang araw mo. Amen? Huwag kang magmadali, kapatid. Usad pagong, okay na yon. At least, alam mo kung anong dinaraanan mo, nagkakaroon ka ng wisdom. Amen? Ngayon, alam nyo ba ang pagong? Akala nyo mabagal? Mabilis din yan. Kung kinakailangan, yung oras na yon, maging mabilis na siya, magiging mabilis siya. Kaya natatalo ng pagong ang kuneho. Amen po ba? Tingnan mo yung kuneho. Tingnan mo yung katabi mo kung kuneho o pagong. Tingnan mo. Huwag kang mahiya. Alam nyo, mas mainam yung dahan-dahan ang pag-asenso sa buhay kaysa biglaan. Tapos,
mawawala ng kabuluhan. Tingnan niyo yung nangyari. Tingnan niyo yung nangyari sa mundong ito, sa Los Angeles. O di ba? After noon, mga kamagulong kapatid, after pala noon, iniulat, after ng sunog, may mga apoy-apoy pa, lumindol ng malakas sa kanila. Nagkaroon ng maliit na tsunami doon sa baybaying dagat. Nakita niyo yung galit ng Diyos sa mga taong masasama? Huwag na tayong padamay pa. Maging mabait na tayo. Sabi mo nga sa atin mo, kapatid, maging mabait ka na. Nakikiusap pa. Alam niyo, ang Diyos nakikiusap sa ating lahat eh. Maging mabait ka na. Dahil baka tamaan ka ng dilubyo, na katulad ng ginawa ng Diyos doon sa California, magsisi ka pa. Kung minsan ng tao hanggat malakas, walang kinikilalang Diyos yan eh. Amen? Diyos niyan, sarili niya. Basta alam niya, galit siya. Basta alam niya, sasabihin niya to. Basta hindi niya naging Thailander na si pastor. Pachoy. Hallelujah. Pag galit, kung ano-ano mga nasasabi eh. Proverbs 24 verse 3 to 4. Create a plan, break down goals into smaller achiever. Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay. At ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Alam nyo, para matatag ang inyong tahanan, be wise. Hanapin niyo yung karunungan ng Diyos. Amen? Lahat ng gagawin natin, 2025, makinig kayong lahat, 2025, lahat ng balakin nyo, isalig niyong lahat sa Lord, magtatagumpay ka kapatid. Hindi sa sarili mo, sa Lord. Amen? Sa Lord. Tandaan nyo, sa Lord. Lord, gusto ko pong umabroad eh. Pero wala po akong passport. Paano po ako abroad? Bibigyan ka ng wisdom ng Lord. May papalapitin sa iyo, si Lord. Gusto mo bang umabroad? Oo. Wala pa akong passport eh. Halika, samahan kita. Talaga? Uy, kaso wala akong pampapassport. Ay, ganun ba? Sige, palwalan ko muna. Kuha kita ng passport. Yun, di ba? Kasi si Lord, pag sinalig mong lahat iyan sa Lord, alam niya na yan eh. Nagmamasid si Lord every day. Alam niyo, sa ang papyaw na sulat ni Lord, ang sabi dito sa isang sulat niya, yan, hindi ako napagod, patuloy na nagmasid sa bawat oras, bawat saglit. Isa sa sulat ni Lord yan. Nagulat ako, naiiyak ako, kasi nung inilista ko yung sulat ni Lord, habang kausap ko yung sa pamagitan ng panalangin, no? Bahala na ako doon. Hindi ko nasasabi sa inyo kung paano ko nakausap si Lord. No? Dahil alam ko hindi kayo maniniwala rin. Pero sasabihin ko sa inyo to, sabi doon, hindi ako napagod, lagi akong nagmamasid. Bawat oras, bawat saglit. That is the letter of God. Sa bawat pamilya. Hindi ako napagod sa Guerrero family. Bawat oras, bawat saglit, ako'y nagmamasid. Hindi ako napagod sa anak kong si Linda. Bawat oras, bawat panahon, ako'y nagmamasid. Hindi ako napagod sa kongregasyong ito. Bawat oras, bawat saglit, ako'y nagmamasid. Hindi napapagod ang Diyos. Pero tayo napapagod sa pagtitiwala sa Diyos. Align with God's with all your goals in 2025. Ensure your goals to honor God always. Sa bawat hakbang mo, sa fulfilling your goals, lagi mo dapat isipin para sa Lord itong ginagawa ko. 1 Corinthians 10:31.
Ano sabi diyan? Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, symbolical yun ha? O anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Kaya nga kung ikaw nagtatrabaho, gawin mo yan para sa Panginoon. Kung ikaw may kumakain, gawin mo yan para sa Panginoon. Ibig sabihin, kung may kinakain ka, magbigay ka para sa Panginoon. Amen? Kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, gawin mo yan para sa Panginoon. Tahakin mo yan para sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin, we should align with God's will. Kaya gumaganon tayo, ang tagal-tagal eh. Kasi yung will nyo pa rin ang napapangyari sa buhay ninyo. Ano yung ibig sabihin? Ayun nga, ang sabi ko, di ba sinabi ko kanina, the Spirit tells us na i-align natin ang lahat ng bagay sa Panginoon, maging yung ugali natin, i-align natin sa Lord. Hindi yung sa sarili mo. Tagal na eh. Ang tagal na. Na paulit-ulit, ang buhay mo, pupunta doon sa isang sitwasyon na kung saan wala pa rin mangyayari sa 2025 na to, huwag kayong papayag. Lahat na ng mensahe ng Lord, ibinigay na sa atin. Huwag kayong papayag na walang mangyayari sa buhay mo sa 2025. Dahil sinabi na ng Lord sa iyo, inassure na ng Lord sa iyo, no? Ako'y kasama mo at magagawa mo ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. And that is the assurance of God. Tinatakan na ng Lord yon sa buhay mo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Hallelujah. Magpakatatag ka. Tibayan mo ang iyong loob. Ang daming encouragement sa atin ng Lord, tapos manghihina pa ang loob mo. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Ano ibig sabihin ng Proverbs 16 verse 3? No? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. Malinaw na malinaw ang Bible eh. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, ipinamumuka sa iyo ng Espiritu ngayon, no? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gagawin at, sabi dyan, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Trust in the Lord. Sikreto yan. Huwag sa sarili mo. Huwag kang magyabang. Alam nyo, hindi pinagpapala ng Diyos ang taong wala pa man ay nagyayabang na. Maging humble lang tayo. Antayin mo ang kalooban ng Diyos na maganap sa buhay mo. And number 3, don't forget to share your blessing. Kapag pinagpapala ka na ng Diyos, kapatid, huwag mong kakalimutan magbahagi ng iyong pagpapala na galing sa Diyos. Amen po ba? Iyan ang madalas nakakalimutan. Amen tayo ngayon. Tomorrow ay no amen. Di ba? Amen tayo ngayon. Wala pa eh. Pero pag nandun na sa rurok ng tagumpay, lipad na rito, lipad na ron. Hallelujah. Don't forget to share your blessing. Kawikaan 3 verse 9 to 10. No? Bahagi ng yaman mo kay Yahweh ay ibigay. Nang sa ganon, ang kamalig mo ay lalong mag-umapaw. Share the blessing. Don't forget God into your blessing. Amen? Don't forget that there is God. Ibigay mo yung para sa Lord. Ibigay mo yung para kay Caesar at kay Caesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin, ibigay mo sa gobyerno para sa gobyerno, ibigay mo ang bahagi ng Panginoon dahil siya nagbibigay niyan. Bago ka gumastos ng gumastos, unahin mo si Lord nang mag-umapaw ang kamalig mo. Don't forget, and ever forget, share your blessing. Amen! Praise God. So, fulfilling your goals, no? Paglalakbay 2025, number 1, be strong and courageous. Seek God's guidance and don't forget to share your blessing. To God be the glory.